Ito na po yung testing natin ng ating driving light. Yung ikinabit natin dito sa 4 wheels. Dito tayo sa loob ng expressway magte-testing ng ilaw. Yellow light po yung nakabukas dito at makikita nyo kung gaano kalapad at kalayo yung inaabot ng ating yellow light. Ipapakita ko sa inyo yung diferensya kapag nakabukas at nakapatay yung ilaw. Tignan yung maigi yung nasa unahan natin, yung dumaan na truck. Kahit malayo na ito ay naabot pa rin ng ating driving light. Ganon kalayo at ganon kalapad yung ilaw na ito. At bago ko po ipagpatuloy yung aking video, magpapasalamat muna ako kay Sir Miko ng Tarlac at kay Arangkada 69, Solid X1 user, at kay Sir TJ Bunag 9746. Maraming salamat po. At kay Sir Rap Ginid 9999 na nagre-request ng durability. Sunod na po yan pagbiyahe ko ng Bicol. At sa mga bagong subscriber kagaya ni Sir Michael, maraming salamat po. At sa iba na rin, sana po masuklian ko kayo soon. Dito naman ipapakita ko kung paano pinapagana yung ating ilaw. Meron tayong dalawang switch dito, isa sa baba at isa sa taas. Yung baba ang magpapagana ng ating white light at yung itaas naman yung magpapagana ng ating yellow light. At kapag sabay mo silang pinindot, doon magbubukas itong white at yellow yung kanyang combination. Ganyan, paganahin yung ating ilaw. Dito naman ipapakita ko kung ano yung position niya dito sa ating kotse. Nakapasok ito sa loob ng grills. Hindi ito kagaya ng iba na nakaangat palabas, kaya medyo masagwan tignan. Leveled sa grills natin yung ating ilaw. At dito naman sa gilid ng bracket, pwede mo siyang i-adjust from left to right, to up and down, para mapantay yung ilaw. Mas malinis itong tignan kesa sa iba, saka wala tayong sinira dito. Inilagay lang natin siya sa likod. Leveled na leveled dito. Dahil pinantay natin yung ating bracket. At dito sa loob makikita nyo yung ating ginamit na metal bracket or metal flat bar. Kinat lang natin ito at binutasan para itornilyo yung mga kantuhan or yung mga spot na dapat lagyan ng tornilyo para i-fix. Halos sama-samang flat bar lang ito na may butas at may bracket para tumibay. Kayang-kaya nyo itong gayahin. Dito makikita nyo naman yung ating combination light, yung combination ng white at yellow. Yan yung pinagsabay na long range at short range na ilaw. White yung ating nasa baba, yellow naman yung ating nasa taas. Mas maganda kasing makita yung nasa malayo, lalo na kung nagpapatakbo ka ng 4 wheels. At lalo na kung medyo matulin yung iyong takbo. Para mahaba pa ang iyong oras para makapag-adjust. At ito naman yung sample kapag wala tayong ginagamit na driving light. Stock headlight lang po yung ating pinagana dyan at hindi po tayo nag-open ng fog lamp. Yan ay para mas makita nyo yung diferensya kapag may ginagamit kang driving light versus sa wala na tanging stock na headlight lang yung iyong ginagamit. At dahil malaki po talaga yung diferensya ng meron kang ginagamit na driving light. Lalo na sa ganito kadidilim na highway. Dito pag meron kang gamit na malakas na ilaw, kitang-kita mo at kaya mong i-anticipate yung mga nasa unahan. At malaki yung time natin para mag-adjust. Yun naman talaga yung importante at yun naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nangangailangan ng ilaw para makapag-adjust agad tayo sa mga nasa unahan. Kung meron mang aberya ay makakaiwas or makakahinto agad tayo. Lalo na minsan kung kasabay mo ay malalaking truck. At minsan, at hindi naman sa sinasadyang pagkakataon ay may mga nalalaglag na bagay sa mga yan. Kung malaki at malakas ang ilaw mo ay kaya mo itong iwasan.
Lalo na kung hindi mo kabisado yung lugar. Maraming lubak, minsan. Mabibigla ka na lamang at tatalbog ka na lang. Kaya, malaki ang tulong nito para makita yung ating dinadaanan. Lalo na kung madilim at aspalto yung kalsada. Ako po'y humihingi ng pasensya sa aking mga nasilaw. Pasensya na po kayo at nag-test lang po ako ng ilaw. Kaya kung sino man po ang gagamit at bibili ng ganito kalalakas na ilaw at yung iba may plano pa na gawing 2 or gawing 2 pair or 4 na piraso yung ikakabit nila sa kanilang sasakyan. Nakakatakot na at masyado na itong maliwanag. Ito nga lang pong ginagamit ko ay 1 pair lang o 2 piraso lang po ito ng ilaw. Paano pa kaya pag 4 na piraso ito na nakakabit sa iyong sasakyan? Siguro ay baka maging doble yung lakas ng liwanag na ilalabas nito. Maging responsable po tayo sa paggamit at huwag nyo naman masyadong silawin yung ibang motorista. At masakit din po talaga ang mga ito sa mata. At kitang-kita naman dito sa aking video kung gaano kalawak at kalapad yung ilaw na ito. Hindi ko po ini-endorse itong ilaw na ito. Ito po ay sariling obserbasyon ko lang. Nasa sa inyo pa rin po kung bibilhin ninyo or gagamit kayo ng ganitong klaseng ilaw. Pero para sa akin lang, kung bibili kayo ng mga LED na headlight, siguro mas okay na magdagdag ka na lang ng ganitong driving light. Dahil yung mga nabibili, mga LED na ilaw ay nakakasilaw lang naman. Para sa akin lang ito ha, masyado lang silang maputi. Pero kung tutuusin, malabo naman talaga yung kanilang binubuga. Mukha lang silang maliwanag, palibhasa nga LED. Pero pagdating sa kalye, ay nawawala na ito ng kwenta. Pasensya na po, yon ay sariling opinion ko lang. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay may naitulong ako. Lalo na pagdating sa mga bibilhin yung mga ilaw. Kung nagustuhan niyo po yung aking content, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Drive safe po sa inyo pong lahat. Salamat po.